tingnan muna natin itong update sa ginagawa nila na pagpapaperma mga kababayan. Sa ginagawa po nitong sina Alputera na pagpapaperma. So ngayon, kung titingnan ninyo, nagpapasalamat daw po itong si Alputera sa lahat ng mga sumuporta sa Tay Kami Naman Signature Caravan na kung saan mga kababayan kasama daw po si Sara Duterte, Bongo, Robin Padilla, Vic Rodriguez, Martin Delgra, itong si Topacio, si Chavit Singson at itong si Mike Defensor at Philip Salvador kasama po itong si Cesar Montano at yung iba pa daw mga kababayan. Nakakapagtaka po dito, bakit hindi pa permahin din ni Alputera mga kababayan itong si Al-RY or itong si Small Boy mga kababayan at itong si GYD at yung nanay nila na si Big Mama. Kasi yun na lang po ang kulang dito sa Tay Kami Naman Signature Caravan na ito ni na Alputera mga kababayan na ang nasa likod po niyan ay walang iba kung hindi itong si Al-RY aka Small Boy mga kababayan dahil nga tinutulungan nila itong caravan na ito para daw umano itong si Duterte mga kababayan mapalaya na dyan po sa International Criminal Court. Pero maliwanag naman po ang sinabi ni Vice President mga kababayan ni Sara Duterte dun sa kanyang kababagong interview na ilagay na daw ang loob ng mga kababayang Pilipino po natin na makukulong talaga itong si Duterte mga kababayan. Sa madalit salita, yung mga DD-set ilagay nyo na sa loob ninyo sa inyong mga puso at sa inyong mga makikitid na utak na hindi na po talaga makakalabas etong si dating Pangulong Duterte. Mabubulok na po yan dyan sa dahig mga kababayan sa International Criminal Court. So ngayon, payo ko lamang po kay Small Boy o dito kay Al-RY kay Small Boy at dito kay GYD at Big Mama, abay dapat total naman kayo nasa sa likod niyan, abay dapat naman suportahan ninyo yung ginagawang pangunguha ng signature nitong si Alputera na ang hangarin daw ay palabasin si Duterte pero deep inside, ihanda ang maagang pangangampanya ni Sara Duterte mga kababayan. Ano po? So anyway, kayo, ano po masasabi nyo? Hingil po dito mga kababayan na kung saan dire-diretsong pangangalap ng permane na Alputera hindi para kay Duterte. Kung hindi, para po sa maagang pangangampanya ni Sara Duterte mga kababayan. Ano po? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan at ngayon, eto na. Punta naman po tayo dito po sa mga mahalagang usapin po natin mga kababayan na kung saan dalawang miyembro daw po ng Senate Ethics Committee tinanggal daw po mga kababayan dahil daw po sa conflict of interest. So ngayon, makikita nyo kung gaano katindi etong si Senator Mig Zubiri mga kababayan dahil si Bato de la Rosa at etong si Joel Villanueva mga kababayan sinibak po bilang miyembro ng Senate Ethics Committee dahil nga daw nakikita ni Senator Mig Zubiri na mayroon pong conflict of interest etong dalawang ito. So ito, pakinggan po natin. Asher, sino-sino itong mga senador na tinanggal sa Ethics Committee at ano yung dahilan ng pag-aalis sa kanila? Aga pinilitan sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Joel Villanueva bilang miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges dahil sa conflict of interest. Kasabay ng pagbabalik sesyon ng Senado, agad ring nagsumite ang Senate Minority Bloc ng listahan ng mga miyembro nito para sa Ethics Committee. Bunsod nito, nabuo ang naturang komite matapos ang nasa 3 buwan ng maihalal bilang committee chairperson si Senator J.V. Ejercito noong October 2025. Ngunit matapos makumpleto ang komposisyon noong Lunes, naghain ng mosyon sa plenaryo si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para sa pagbabago ng ilang miyembro nito. They replaced the members because of a conflict of interest. Because I think the 2 members that were there, I think, have cases, Mr. President. So, Senator Amy Marcos will replace Senator Batol de la Rosa and Senator Rodante Marcoleta, Vice Senator Joel Villanueva. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, bakit sinasabi na may personal interest? Ito pong dalawang ito mga kababayan or magkakaroon ng conflict of interest kapag ka nanatili itong si Bato de la Rosa at ito pong si Joel Villanueva. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, alam naman po natin na anytime may pwedeng sampahan
ng ethics complaint mga kababayan, ito pong si Bato de la Rosa. At alam din naman natin mga kababayan na ganun din itong si Senator Joel Villanueva dahil po sa samut-sari na kinakaharap na mga issue ngayon about po dito sa mga anomalyang flood control. So ngayon, kung naman kay Bato de la Rosa, anytime pwede siyang sampahan ng ethics complaint dahil nga po sa patuloy na pag-absent po niya dyan po sa Senado. Dahil kung mapapansin nyo, pamula noong lumabas po yung balita about po sa ICC arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court at padadaanin sa Interpol laban dito kay Bato de la Rosa, hindi na po siya nagpakita. Bagkos mga kababayan, ang ginawa po niya, nagtago na po siya ng nagtago. So ngayon, kung sakali man na magpatuloy ang ginagawa niyang yan, masasampahan po talaga siya ng ethics complaint na posibleng maging dahilan para matanggal po siya mga kababayan, ma-expel siya bilang senador. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Naitala bilang committee vice chairperson si Senador Kiko Pangilinan at ang iba pang mga miyembro nito na sina Senators Risa Ontiveros, Erwin Tulfo at Christopher Bongo. Inaasahan namang tatayo bilang chairperson si Senador Kiko sa oras na mag-inhibit si Senador JV sa pagtalakay sa ethics complaint laban sa kanya. Dinipensahan naman ni Senador Migs si Senador JV mula sa umano'y hindi pagganap ng tungkulin ng committee chair. Ito ay sa gitna ng inihaing ethics complaint laban kay Ejercito dahil sa umano'y kawalan ng aksyon sa naunang reklamo na inihain laban sa nooy Senate President Francis Jesus Cordero. Nilinaw ni Zubiri na ang pangunahing dahilan ng antala sa pagtalakay ng ilang ethics complaints sa Senado ay dahil hindi pa nabubuo ang komposisyon ng komite. Partikular ito dahil sa So ngayon mga kababayan, ang pinakamagandang tanong ng taong bayan, since buo na po yan, maa-action na kaya agad-agad etong ethics complaint na ipinay laban po dito kay Chis Escudero. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, matagal na po na talagang isinusumbong ng mamamayang Pilipino dyan sa pamunuan ng Senado, lalo na dito mga kababayan sa komite ng or dito sa Senate Ethics Committee. Ito pong si Senator Chis Escudero dahil nga sa di umano mga kababayan, bukod sa hindi nila pag-aksyon sa impeachment ni Sara Duterte, pumapatungkol din po ito dun sa pagtanggap ni Chis Escudero ng donation mga kababayan sa isa pong contractor. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, di ba dapat yung mga ganyang klase ng senador ay tinatanggal na po sa pwesto mga kababayan, lalo na at nakita nyo naman kung anong kulay talaga meron etong si Chis Escudero. Anyway, tuloy pa natin. Kulangan sa listahan ng mga miyembro ng Ethics Committee mula sa panig ng Senate Minority Bloc. Bukod dito, naging abala din ang Senado sa budget deliberation at bicameral conference committee meeting hanggang sa abuti na ang break ng sesyon. Aga inaasahan na magsisimula na ring talakay ng ilan sa mga ethics complaint sa ethics or ng ethics or Senate Committee on Ethics and Privileges sa mga susunod na araw. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Pero biruin nyo mga kababayan, no? Talagang mismong naghain ng motion si Senator Mig Zubiri na palitan etong si Bato de la Rosa at ito pong etong si Joel Villanueva dahil ang tingin niya nga mga kababayan, merong conflict of interest etong dalawang ito sa kanilang posisyon na yan kaya hindi po sila nararapat bilang miyembro ng Senate Ethics Committee. So tama lang naman ang ginawa mga kababayan nito pong si Senator Mig Zubiri dahil nga kung makikita nyo, hindi na naman po talaga nagpapapasok etong si Bato de la Rosa at may mga mabibigat din na issue na kakaharapin ito pong si Senator Joel Villanueva, lalo na at alam naman po natin na may kinakaharap po siya na matinding kaso at actually 3 cases nga yan ng malversation mga kababayan dyan po sa DOJ, sa Department of Justice. So ngayon, darating ang mga araw mga kababayan na talagang magkakaroon nga ng conflict of interest kung sakaling mananatili sila bilang miyembro ng Ethics Committee dahil nga sa mga issue na kinakaharap po nila. Kaya dapat lang talaga at tama lang talaga yung ginawa ni Senator Mig Zubiri na sibakin, tanggalin itong dalawang miyembro na ito na senador ng Senate Committee mga kababayan. So kayo,
Ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan. At ituloy po natin yung usapin na yan dito pa sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, after po matanggal ni Senator Bato de la Rosa bilang miyembro ng Senate Committee, talagang mga kababayan, ang kasunod naman po yung suspension sa sweldo ni Senator Bato de la Rosa na kung saan binabalak na pong pag-aralan ng Senado na suspindihin muna ang pagsahod ni Bato de la Rosa kasi nga mga kababayan, lumalakas na yung panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin na dapat no work, no pay. Kasi kahit sa normal na mamamayang Pilipino talaga nangyari yan, kung hindi ka pumasok sa trabaho mo, hindi ka sasahod. Wala kang sasahurin kasi nga, no work, no pay. Ano po sa normal na mamamayang Pilipino? So ngayon, dapat sa katulad ni Bato de la Rosa na hindi na nagpapapasok, mag-iilang buwan na, abay dapat hindi ka din sumahod. Dapat no work, no pay ka din. Kasi unfair naman sa mamamayang Pilipino na pinapasahod ka, binubuhay ka ng taong bayan, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Ano po? So ngayon, ito, pakinggan po natin. Posibleng masuspindi ang sweldo ni Senator Bato de la Rosa oras na may magsumite ng ethics complaint laban sa kanya Diba? dahil ilang buwan na siyang absent. Kaya dapat lang talaga natanggalin siya sa ethics committee mga kababayan. Kasi nga, habang tumatagal ang araw, habang tumatagal ang panahon, talagang darating yung time na may magpo-file ng ethics complaint laban po dito kay Bato de la Rosa dahil nga po sa pag-abandona niya sa kanyang tungkulin bilang senador ng bayan. Actually, hindi nga siya senador ng bayan Senador siya mga kababayan ng China kasi literal yung pagiging pro-China po niya. Sa Senado, narito ang report. No-show pa rin si Senador Bato de la Rosa sa pagbabalik sesyon ng Senado ngayong taon. Simula noong Nobyembre pa, hindi pumapasok ang senador sa gitna ng mga ulat na may warrant of arrest na ang ICC laban sa kanya. Sa kabila niyan, patuloy pa rin sumisweldo ang senador. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pinag-aaralan na nila ngayon na suspindihin muna ang pagpapasahod kay De La Rosa. Lalo pa sa oras na may maghain na ng ethics complaint. Kaugnay sa Dapat naman talagang suspindihin ang sahod niyan. Kasi kung pagbabasihan nyo yung normal na pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin o kahit sa construction na lang mga kababayan. Ako naging construction na worker din ako at kung mapapansin po ninyo, kapag ka ikaw ay construction worker, pag hindi ka pumasok, wala kang sasahurin. Halimbawa, 4 na araw kang absent, wala kang sasahurin sa 4 na araw na yon. So ganun po ang buhay ng normal na mga kababayang Pilipino po natin o kahit yung mga nagtatrabaho dyan sa mga mall, yung mga pumapasok dyan sa araw-araw nilang trabaho. Diba dumarating yung time na kapag ka hindi kayo pumasok, wala kayong sasahurin. Diba yung mga kinsenas katapusan dyan. Pagka hindi kayo pumasok, wala kayong sasahurin. So dapat ganun din itong mga ito. Ganun din si Bato de la Rosa na kapag ka inabandona nila ang kanilang tungkulin bilang senador at hindi sila pumapasok at hindi nila ginagampanan yung trabaho nila, abay dapat po silang tanggalan ng sahod. Dapat wala muna silang sahod. Ano po, anyway, tuloy pa natin. sa patuloy na pagliban ng senador. Sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Sabi nga dito, military kapag ka walang leave at 1 month, tanggal sweldo. Kaya nga po, di ba? Biruin nyo yan. Eto, military na nga daw eh. Sabi ni Ma'am Carmen Lee, kapag ka daw po military, walang leave at 1 buwan na walang hindi pumapasok, wala daw pong sweldo. Dapat ganun din. Yung mga senador na yan, kapag ka kayo ay hindi nagtatrabaho, hindi kayo pumapasok, abay dapat wala din kayong sahod. Bound tayo ng Ethics Committee recommendation. Once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations at pwedeng implement ng plenary
na itigil ang sweldo. That's one of the suggestions. Nilinaw din ni Lacson na hindi siya magiging bahagi ng anumang rekomendasyon para parusahan si Senador De La Rosa, lalo pat nagtago rin siya noong 2010 hanggang 2011. Sa part na yan, mga kababayan, naiintindihan naman natin etong si Senator Ping Lacson kasi nga nagawa niya dati yan eh. Mahirap nga naman kung sa kanya manggagaling yung payo na, o Bato De La Rosa, sumuko ka na. O Bato De La Rosa, lumabas ka na. Alam nyo kung sa kanya manggagaling yan, tatawanan lamang yan ng mga DD shit, mga kababayan, kasi nga dumating yung time dati na nagtago rin. Ito pong si Senator Ping Lacson. So sa part na yan, naiintindihan natin kung ano po yung sentimiento niya. So ngayon, tayo naman, bilang isang normal na mamamayang Pilipino, nananawagan tayo na dapat Bato De La Rosa, since nanghingi ka ng boto ng taong bayan, at marami mga Pilipino ang nagtiwala at bumoto sa iyo para makabalik ka ulit dyan bilang isang senador, huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Magtrabaho ka naman. Diba, biruin nyo yung kagrupo mo, yung mga kaalyado mo gustong patalsikin ng presidente at pinapalabas pa nila, mga kababayan, kung ano-ano pa yung mga istorya na ginagawa po nila para masira ang presidente. Samantalang etong mga ito, lantaran yung pag-abuso sa taong bayan dahil yung ipinagkatiwala na kapangyarihan sa kanila, biruin nyo, saglit na magtrabaho, nagpapasarap sa buhay, tapos diretso yung sahod. Nang madawit sa Dacer Corbito murder case. Nauna namang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na balak niyang paghain ng ethics complaint laban kay De La Rosa. Nakipagpulong na raw si Trillanes kay Senate President Tito Soto kaugnay nito. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Senador De La Rosa sa posibleng suspensyon ng kanyang sweldo. Pero nauna nang sinabi ng abogado niyang si Israelito Torion na nagagawa naman ng opisina ni Senador De La Rosa ang kanyang trabaho kahit hindi siya personal na pumapasok. Hindi, paano nga, mga kababayan, ito nga yung senaryo na inaano natin eh. Paano nga gagalaw yung opisina kung wala yung ulo? Nakuha nyo yung pinopoint? Paano gagalaw yung opisina mo, Senator Bato De La Rosa, kung wala ka doon? Siyempre, may mga kailangang kampirmahan dyan. Diba? May mga panukalang batas na kailangan mo munang makita bago ninyo i-file para maging batas. Paano gagana yung opisina mo kung ikaw yung ulo pero wala ka? Kwenisyon din ni Atty. Torion ang planong ethics complaint ni Trillanes. Sana ma-remember niya nung 2018 ang threat sa kanya noon, i-revoke yung kanyang amnesty. At naalala mo, nagtago din siya for a while eh. Nagtago siya sa Senado at ang naalala ko noon at least nasa Senado siya. Di ba, mga kababayan, biruin nyo Sinasabi dito ni Torion na dumating daw yung point na sinubukang i-revoke noong 2018 yung amnesty. Ano po yung pagpapatawad ng gobyerno kay former Senator Trillanes. Alam nyo ba yung istorya niyan? Di ba kaya sinusubukan niya noong 2018 kasi nga gusto ni Duterte na ibalik sa bilangguan. Ito pong si Trillanes dahil lahat nga ng kritiko niya ipinapakulong niya. Ang problema, mga kababayan, kaya hindi sila nagtagumpay, bukod sa nagtago itong si former Senator Trillanes doon po sa Senado, alam natin na nasa opisina siya niya. At alam natin, mga kababayan, na nagagampanan niya yung pagiging senador niya kasi nga doon siya nagtago sa Senado sa opisina po niya. Diba, mga kababayan, unlike dito kay Bato De La Rosa na wala naman siya dyan sa kanyang opisina. Wala siya dyan sa Senado. So paano gagalaw yung opisina niya? Diba? Tsaka magkaiba. Tandaan nyo, mga kababayan, magkaiba ang dahilan kung bakit umabot sa point na yon si former Senator Trillanes at kung bakit nagtatago ngayon si Bato De La Rosa. Yung mga panahon na nagtago si former Senator Trillanes dyan sa Senado, unang-una gumagana yung opisina niya kasi naando doon siya. Pangalawa, maliwanag naman na ginigipit po siya ni dating Pangulong Duterte dahil kahit nga pinatawad na siya ng administrasyon, mga kababayan, ni Pinoy at binigyan siya ng amnesty, sinusubukang i-revoke yan ng gobyerno ni Digong, mga kababayan, para lang maibalik sa bilangguan. Ito pong si former Senator Trillanes dahil nga sa kritiko siya ni dating Pangulong Duterte. Ito namang si Bato De La Rosa, ang pagtatago naman po niya ay wala namang maliwanag na rason o dahilan. Dahil nga unang-una wala pa namang official na arrest warrant na lumalabas po laban po sa kanya. Ano po, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. nanawagan pa nga siya sa taong bayan
na tulungan siya na kumbaga ayaw niyang pahuli. Natanong naman si Senador Lacson kung ano ang tingin niyang worst case scenario para kay De La Rosa. Worse is, makulong siya sa The Hague. Nothing could be worse than that siguro, ano? For a sitting Senate. Pero ibang opinion dyan ng kaalyado ni De La Rosa na si Vice President Sara Duterte. The worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Magkasakit ka na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echeverria, News 5. Di dun tayo sa pinakamagaan na cases, mga kababayan, ang makulong si Bato de la Rosa doon po sa dahig. Kasi yung gustong mangyari ni Sara Duterte, mga kababayan, tigein na. Diba? Utasin na. Etong si Bato de la Rosa, yun yung gustong mangyari ni Sara Duterte, mga kababayan. So ngayon, para sa akin, much better, kaysa mawala yung sahod mo, Bato de la Rosa, mag-ano ka na lang, pumasok ka na lang sa trabaho mo. Gampanan mo yung pagiging senador mo. Magkaroon ka naman sana ng kahit konting bayag, mga kababayan, etong si Bato para magkaroon ng lakas ng loob na magtrabaho at pumasok at gampanan yung pagiging senador po niya. Abay, mahiya naman siya sa mga kababayang Pilipino po natin na nagtiwala at bumoto po sa kanya. Ano po, mga kababayan? So kayo, kung kayong tatanungin, tama lang ba natanggalan muna ng sahod etong si Bato de la Rosa dahil po sa mga hindi niya pagpasok at hindi po niya pagtatrabaho? Dahil nga naman, kung sa normal na mamamayang Pilipino nangyari yan, talagang maliwanag, mga kababayan, na no work, no pay talaga. Yan po talaga yung katotohanan. O kahit sa mga vlogger, mga kababayan, kung hindi ka magbablog, hindi ka tawag dito, hindi ka magla-live, hindi mo tatrabahuin yung channel mo, wala ka din sasahurin. Ano po, ganun lang kasimple, mga kababayan. So dapat ganun din sa kanila. Kasi ang nagpapasahod sa mga yan, taong bayan. Tax po ng mamamayang Pilipino yung ipinapasahod sa mga ito. Kaya dapat lang na masunod ang taong bayan sa sinasabi nila na no work, no pay. Since hindi ka nagtatrabaho sa Senator Bato, abay dapat wag kang sumahod. Ganun lamang po kasimple. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan sa issue po na yan, mga kababayan.